Nagtutubig po ito guys, ayan o. Makikita nyo, ayan po, nagtutubig ito. Ito po ay umandar na po ng almost 8 hours, pero nagtutubig po ito. Ayan, so tingnan nyo guys, kung ilagay natin na tubig ay nagyelo na, pero makikita natin ito po. Hello guys, magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli dito sa ating munting channel. Ngayong araw na ito guys ay meron po tayong i-repair na isang refrigerator. Ang sira po niya is namamawis po yung kanyang loob. I mean yung harapan nung freezer, yung freezer cover, namamawis po siya. So nangyayari guys, pagka kahit na nagyelo na siya, namamawis pa rin yung freezer cover. Kaya nangyayari, tumutulo siya dun sa baba. So yung tubig po na tumutulo ay napupunta po dun sa mga pagkain na nakalagay dun sa refrigerator. So samahan nyo ko guys ngayong araw na ito sa ating gagawing pagre-repair at titingnan po natin kung ano po yung problema nitong refrigerator na ito. Hello guys, so ito po yung ating rep na titingnan. So ang brand po nito guys ay yan po, Haier. And then ang sira po nito, ayan po. So ang complaint ni customer ay ayan, nagtutubig po ito guys, ayan. Makikita nyo, ayan po, nagtutubig ito. Ito po ay umandar na po ng almost 8 hours, pero nagtutubig po ito. Ayan. So tingnan nyo guys, kung ilagay natin na tubig ay nagyelo na, pero makikita natin ito po, hindi po normal yung pag-ice nya, masyado malambot. Masyado pong malambot ito guys. So ito pong rep na ito ay gagawa natin ng solusyon. So yung thermostat nya, ayan, naka maximum na po siya, pero makikita nyo po nagkakaroon ng tubig dito. Kanina po nung tinesting namin yan, wala po siya. Pati dito guys, nagtutubig. Then yan, yung kanya pong packaging, kanyang packing ay okay naman po siya. Then ayan po. So Haier refrigerator, ayan po yung compressor. So inverter po ito guys, maandar po. And then ang gagawin natin, check natin yung refrigerant. Ayan po, 134A. So mamaya po ay atin pong isi-system reprocess itong refrigerator nito. Then ipa-flushing natin lahat yung buong system. Makikita nyo po ito guys, ang isang palatandaan. Ako kasi pagka check ako gagawa ko ng rep, so chine-check ko po itong suction line. So ito guys yung discharge line, nakita nyo to. Ang discharge line po ay umiinit yan. Ayan.
Pag umiinit po yan, ibig sabihin lumalamig po yung ating refrigerator. Yan, hanggang dito po yan sa may filter dryer. Ano po yan, umiinit yan. Okay, so ito po yung suction line natin. Ito yung ating access valve. Ito po ang ating suction line. Normally ito guys, pagka tama po ang karga ng refrigerant, so ito po ay malamig po siya. So ito guys, at meron tayong thermogun. So kunin natin ang temperature ito. Ayan yung ating discharge line, 31 degrees Celsius. So dito sa suction line, 25.7 degrees Celsius. And then ang ating ambience ay 24.4. So ibig sabihin guys, makikita natin na mas malamig po ang ambience temperature kaysa po dito sa ating suction line. So tatry po natin na pababain natin ang temperature dito, and then tingnan po natin kung the same problem ang makikita natin. Kasi guys, yan po yung problema na complaining customer. Ayan. So hindi po nawawala yung tubig dito. Then makikita natin guys, pati po yung tubig ay pumapatak na rin po dito. So yung tubig guys, pagka meron kang pagkain dito, especially lalo na po kung walang takip, ay tinutuluan po ng tubig yung pagkain, kaya hindi po ito normal. So ang gagawin natin guys ay i-system reprocess natin, ipa-flushing natin yung ating system. Okay, so ang gagawin po natin dito, tatanggalin natin itong lahat ng tubo. Itong discharge line, suction line, pati po itong filter dryer papalitan natin, and then ipa-flushing natin yung buong system. Itong capillary, and then ito pong suction line. Lahat po ipa-flushing po natin ng nitrogen. Okay, so then pagkatapos sasaka po natin i-recharge ng refrigerant. So ngayong araw na ito guys ay kasama natin ang isa sa expert technician ng STOE, si Sir Aljon. Kaway naman dyan sir. Yan, nakita nyo, naka-uniforme ng hire. Yan, and then hire din po yung kanyang ginagawa. So ngayon pong araw na ito guys ay ipa-flushing po natin. Ayan po, at natanggal niya na po kanina yung tubo, nalagyan na po ng access valve. Ngayon po tatanggalin niya po yung filter dryer. Ayan, para mai-flushing po yung system natin. So ayan po, at tatanggalin niya na po yung filter dryer. Yan, tapos silipin mo kung kung nabarahan yung butas. Okay, mahaba. Yan. Diba may butas? So mamaya, pag pinlashing mo ito, dito lalabas yan. Kasi pagka pinlashing mo yon, dadaan ng filter. So hindi makakalabas. Kung ba, diyan mo lagyan dito. Dadaan ng filter. So hindi makakalabas yung dumi. Kaya kailangan mong tanggalin yan. Ito, tanggalin natin itong lagyan mo ng cover yan, masusunog mo.
mo sa ilalim yan. Yung malaki lagyan sa ilalim. Lagyan mo muna. Kailangan natin guys itong lagyan ng cover na lata para po hindi masunog yung yung ating mga pintura. Okay. Gamitan ng filter dryer. Putin mo muna, huwag mo hilahin. Putin mo. Hila. Hila na, hila. Hindi ba mahila? Dito. Putin mo. Baba mo konti. Saka may yan. Okay. So, ayan po. Natanggal na natin. And then, yung kabilang side doon, guys, ay kakabitan natin ng access. Tatanggalin din natin and then kakabitan ng access valve. So ayan guys, at napalitan na po natin ang filter dryer. Ngayon po ang gagawin natin ay ipi-pressure test natin, check natin kung meron leak yung ating mga duktungan. So ayan guys, at ikakabit natin yung ating nitrogen. Kabit na po. So yun guys, at nakarga na natin ang nitrogen. So ang pressure po ng nitrogen natin is 170. Okay, so magla-lunch time po muna tayo, then after lunch time babalikan po natin. A few inches later. So, check natin kung bumaba yung pressure natin. So ayan, so hindi po siya bumaba, kaya ibig sabihin ay okay na po ito at walang leak. So gagawin natin, i-release natin yung nitrogen, pagkatapos babacuumin po natin. Binuksan na po yung vacuum pump. Then, sunod natin gagawin, bubuksan natin yung ating gauge manifold. Ayan guys, at sinasuction nyo na yung laman ng ating system. So, babacuumin po natin to for 30 minutes. Balikan natin guys after 30 minutes after ma-vacuum. 20 minutes later. So after 30 minutes guys ay papatay na natin yung ating vacuum. So sasarado na natin tong valve. Yung ating gauge manifold ay atin pong sasaraduhan, and then papatayin po natin itong ating vacuum pump. Okay, so ayan po, at tatanggalin na natin siya dito. So ayan po, at magsisimula na tayong mag-charge ng refrigerant.
Okay na yun. And then, mag-initial charging tayo ng 20 PSI. Mag-initial charging tayo ng 20. Yan, at saka meron na po tayong 20 PSI doon sa ating system. Ayan, unti-unti po natin dadagdagan. Sige, dagdagan mo, kulang yun. Sige, huwag ka maya. Oh, sarap. Ayan, nasa zero na siya, zero mo lang siya. And then, paandarin mo muna siya. Ayan, maya. Paandarin mo muna. Ayan mo lang muna. So, paandarin natin siya mga 5 minutes. Hintayin natin mag-circulate yung refrigerant doon sa system. Then, saka po tayo magdadagdag ng refrigerant. A few moments later. So, after, after 10 minutes, so, yung ating gauge manifold ay 0. Then, ang ating current is 0.54. So, magdadagdag pa po tayo ng refrigerant kasi 134A ito. So, magdagdag tayo hanggang 3 PSI. Sige. Oops, konti pa. Sige pa. Sarado mo muna. Ayan guys. So, nagdagdag tayo ng refrigerant. Around 3 PSI po ito. Yan ang current natin ay pumalo na po ng 0.6. Yan, obserbahan natin ulit after 10 minuto. So, i-check natin dito guys. Okay, ayan. So, ito pong tubig na dati pong pumapatak ay naging yelo na rin po ngayon. So, hindi na po siya papatak dito. Kasi naging yelo na po yung tubig. Okay. So, ayan guys. At maganda po ang yelo na ito. Kasi dumidikit po yung ating daliri. Okay. So ngayon dahil sa okay na po ito ay isasarado na po ni Boss Aljon yung ating access valve. So ayan guys, at okay na po yung ating refrigerator na ginagawa. At sana po ay nakapag-share kaming muli sa inyo ng kaunting kalaman paano po nire-repair yung refrigerator. So nakita natin nung umpisa, umandar po yung refrigerator, inaandar namin ng 2 oras, pero yung kanyang freezer cover ay nagpapawis tapos tumutulo yung tubig sa baba. Then ngayon po, okay na po siya. Naipakita ko sa inyo sa video na after po ng system reprocess natin ay yung pong tubig dun sa freezer cover ay nagyelo na rin po. So hindi na po siya nagtutubig at hindi na rin po babagsak dun sa mga pagkain na nasa loob yung tubig. So sana nakapag-share kami sa inyo ng kaalaman at kung bago ka po dito sa aming channel ay
like, share, and subscribe ang aming channel. At sana po ay samahan nyo pa kami sa mga susunod na videos na i-upload namin. Maraming salamat po.